Alam mo ba na humigit kumulang 35,000 remotely conscious decisions ang ginagawa ng isang tao sa isang araw? Tila napakataas ng bilang na ito at hindi madaling paniwalaan. Ngunit araw-araw ay nagkakaroon tayo ng mga napakahalaga at mga simpleng desisyon. Mula sa maliliit at simpleng bagay na hindi na natin madalas halos pinag-iisipan pa, tulad ng aling brand ng toothpaste ang bibilhin ko? Bubuksan ko ba ang electric fan sa kwarto? Ililipat ko ba sa susunod na pahina ang binabasa kong libro? Hanggang sa mas malalaking desisyon at kailangang upuan, tulad ng pag-uumpisa ng bagong gawain, paglilibang at pagliliwaliw, at anong gagawin kung mahina ang negosyo. Madalas utak lang ang ginagamit natin para sa mga importanteng bagay na ito. Ngunit paano mo mapagkakatiwalaan ang sarili mo kung limitado lang ang iyong nalalaman? Kaibigan, hindi aksidente na nahanap mo ang video na ito. Dahil sa loob ng ilang minuto, magkasama nating aalamin ang mga bagay para sa tamang desisyong pipiliin mo patungkol sa mga topic na ito. Hindi sa pananaw ng mundo, kundi mula sa salita ng Diyos mismo. Kung ikaw ay nagsisimula ng bagong gawain, alamin kung paanong ang simpleng desisyon ngayon ay pwedeng magdala ng walang hanggang bunga. Mula sa Awit chapter 1, Kawikaan chapter 16, at Filipos chapter 3. Kung ikaw ay magliliwaliw, matutuklasan mo kung paanong ang puso ay mas mahalaga kaysa sa panlabas na anyo, ayon sa turo ni Jesus at ng mga apostol. At kung ang negosyo mo ay humihina, bibigyan ka ng pag-asa ng mga awit at mga ngaral na may Diyos na gumagawa kahit sa panahon ng paghihirap. Kaya kung gusto mong matuto, magpalakas at magbago ang pananaw mo ayon sa Biblia, mag-subscribe ka na. I-like mo na rin ang video na ito. At kung gusto mong ipagdasal natin ng isang desisyon na pinagdadaanan mo ngayon, i-comment mo ang iyong prayer request sa ibaba. Magkasama nating hihilingin ang gabay na ito sa Diyos. Tandaan mo ito, kaibigan. Ang mga desisyong gagawin mo ngayon ay may epekto sa kinabukasan mo. Pero kung ipagkakatiwala mo ang iyong mga hakbang sa Diyos, hindi ka niya pababayaan. Saan hahanapin sa Biblia kapag sinisimulan mo ang isang bagong gawain? Awit chapter 1. Ang Awit chapter 1 ay isang maikli ngunit makapangyarihang kabanata sa Biblia na nagtuturo ng pagkakaiba ng landas ng matuwid at ng masama. Ito ay isang magandang paalala para sa sino mang nagsisimula ng bagong gawain, proyekto, misyon o yugto sa buhay. Ang Awit chapter 1 ay napakahalagang gabay sa pagsisimula ng bagong gawain dahil nagbibigay ito ng malinaw na prinsipyo kung paano magiging matagumpay at pinagpala ang isang tao. Naririto ang ilan sa mga koneksyon patungkol sa sinisimulan mo ang isang bagong gawain. Una, piliin ang tamang landas. Base sa verse 1. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Sa pagsisimula ng bagong gawain, mahalaga ang tamang gabay at tamang impluensya. Ang pagkonsulta sa masasamang payo ay maaaring magdulot ng kapahamakan.
Ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa paglayo sa masama. Pangalawa, gawin ang salita ng Diyos na pundasyon, base sa verse 2. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Kung ang bagong gawain ay iangkla sa kalooban at salita ng Diyos, ito ay magkakaroon ng matatag na pundasyon. Ang pagsasaliksik at pagbubulay ng kanyang salita araw at gabi ay nagbibigay ng karunungan, direksyon at lakas sa paglalakad. Pangatlo, ang bunga ng matuwid ay kasaganaan at katatagan. Base sa verse 3. Siya'y magiging tulad ng punong kahoy. Anuman ang kanyang gawin ay sasaganain. Ito ay pangakong tagumpay mula sa Diyos sa sinumang susunod sa Kanya. Sa bagong simula, kung ang iyong puso ay nakatuon sa Diyos, anumang bagay na iyong gawin ay pagpapalain. Hindi ibig sabihin walang pagsubok, pero may bunga, may tibay, at may direksyon. Pang-apat, babala laban sa maling pundasyon. Base sa verses 4 hanggang 6. Hindi gayon ang masama. Ang daan ng masama ay mapapahamak. Ito ay paalala ng anumang gawain na nakaugat sa kasamaan, pandaraya, o maling motibo ay hindi magtatagumpay sa huli. Maaaring pansamantalang magtagumpay, pero sa wakas ay mauuwi sa kapamakan. Kapag ikaw ay sinisimulan mo ang isang bagong gawain, ang Awit chapter 1 ay nagsisilbing checklist ng pagpapala. Umiwas sa masamang payo. Ituon ang puso sa salita ng Diyos. Mamuhay ng may katatagan at disiplina. Iwasan ang landas ng kasamaan at kapamakan. Samahan mo kong manalangin sa pagsisimula ng bagong gawain. Ito ay ating ibinatay sa Awit chapter 1. Aming Diyos na buhay at banal, salamat po sa panibagong simula na iyong ipinagkaloob. Gabayan mo ko upang lumakad sa tamang landas na hindi naaayon sa payo ng masama, kundi sa daan ng katuwiran at kabanalan. Itanim mo po ang iyong salita sa aking puso upang ito ang maging gabay ko araw at gabi. Gawin mo akong tulad ng punong kahoy na matibay, nakatanim sa iyong biyaya at kalooban. Pagpalain mo, O Diyos, ang lahat ng aking gagawin. Naway magbunga ito ng kabutihan, kaluwalhatian sa iyo, at pagpapala sa aking kapwa. Ilayo mo ko sa kapahamakan at panatilihin mo kong matuwid sa iyong harapan. Ikaw ang aking simula, gitna at wakas ng lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kawikaan chapter 16. Ang Kawikaan chapter 16 ay binubuo ng 30 talata at nakatuon ito sa paggabay ng Diyos sa mga plano ng tao, sa katuwiran at sa kalooban ng Panginoon bilang pinakamataas sa lahat ng gawain. Narito ang mga piling talata na may direktang koneksyon sa pagsisimula ng bagong gawain. Una, ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong mga plano. Sabi sa Kawikaan chapter 16 verse 3, ilagay mo sa kamay ng Panginoon ang iyong mga ginagawa at ang iyong mga plano ay magiging matatag. Sa pagsisimula ng bagong gawain, ang unang hakbang ay hindi pagpaplano ayon sa sariling karunungan, kundi sa pagtatalaga muna sa Diyos. Kapag si Yahweh ang una sa iyong layunin, ang kanyang pagpapala
ang gagabay sa resulta. Pangalawa, lahat ng plano ay sinusukat ng Diyos. Sabi sa Kawikaan, chapter 16, verse 1, ang tao ang nagpaplano, ngunit ang Panginoon ang nagbibigay ng tamang pananalita. At sa Kawikaan, chapter 16, verse 9, ang tao ang nagbabalak, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Maaaring maraming plano ang nasa isip mo sa bagong simula. Ngunit Diyos lamang ang makapagbibigay ng tamang direksyon at tamang panahon. Huwag kang umasa sa sariling lakas. Magpasakop sa Diyos para hindi masayang ang lakad mo. Pangatlo, ang motibo ay mahalaga sa Diyos. Sabi sa Kawikaan, chapter 16, verse 2, sa sarili ng tao, tama ang lahat ng kanyang daan, ngunit sinusukat ng Panginoon ang kanyang puso. Sa pagsisimula, tanungin mo, ano ba ang motibo ko? Ang isang gawain na nakaugat sa tamang puso at layunin, hindi pansariling kapakinabangan, kundi kaluwalhatian ng Diyos ay pagpapalain niya. Pang-apat, ang tunay na tagumpay ay galing sa Diyos. Sabi sa Kawikaan, chapter 16, verse 33, ang palabunutan ay inihahagis sa kandungan, ngunit ang pasya nito ay mula sa Panginoon. Kahit gaano pa kaayos ang paghahanda, ang resulta ay hawak ng Diyos. Kaya't sa bawat desisyon, sa bawat pagsisimula, dapat may pananampalataya na ang Diyos ay may huling salita. Panglima, magtaglay ng katuwiran at kababaang loob. Sabi sa Kawikaan, chapter 16, verse 8, mas mabuti ang kanyang tinatangkilik na may katuwiran kaysa maraming pakinabang na may kasamaan. At sa Kawikaan, chapter 16, verses 18 hanggang 19, ang kapalaluan ay nauuna sa kapahamakan at ang mapagmataas na espiritu bago ang pagbagsak. Mas mabuti pang mapagpakumbaba na kasama ng aba kaysa magbahagi ng samsam kasama ng palalo. Sa simula ng bagong gawain, huwag hayaang kayabangan o ambisyon ang manguna. Ang katuwiran, kababaang loob, at integridad ay mas mahalaga sa mata ng Diyos kaysa pansamantalang tagumpay. Samahan mo ako para sa panalangin sa pagsisimula ng bagong gawain. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pagsisimula ng bagong landasin at gawain, itinataas ko sa iyo ang aking mga plano at layunin. Ikaw nawa ang siyang magtuwid ng aking mga hakbang, sapagkat ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa iyo. Siyasatin mo po ang aking puso. Linisin mo ang aking layunin upang ito'y maging kalugod-lugod sa iyo. Huwag mong hayaang ang kayabangan o maling motibo ang maghari sa aking desisyon. Turuan mo akong magtiwala sa iyo ng lubos at tanggapin ang kalooban mo higit sa sarili kong kagustuhan. Naway maging matuwid ang aking lakad at maging pagpapala ang gawaing ito para sa akin, sa iba, at higit sa lahat para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Filipos chapter 3 verses 7 hanggang 21. Ang Filipos chapter 3 verses 7 hanggang 21 ay patotoo ni Apostol Pablo tungkol sa kanyang layunin, pananampalataya,
at pag-iwan sa nakaraan alang-alang kay Kristo. Isa itong makapangyarihang inspirasyon sa mga taong nais magsimula muli na may bagong puso at layunin. Ito ang mga nilalaman ng Filipos chapter 3 verses 7 hanggang 21. Sabi sa verses 7 hanggang 9, "Ngunit ang mga bagay na inakala kong pakinabang ay itinuring kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Ang lahat ay itinuring kong kalugihan dahil sa lalong mahalagang kaalaman tungkol kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ito ay paanyaya na iwanan ng dating pagkatao, dating mga layunin at ipokus ang bagong simula sa pag-abot kay Kristo. Sa bagong gawain, hindi ang dating kaluwalhatian ang dapat bitbitin, kundi ang layunin na mas makilala si Kristo." Sabi sa verses 10 hanggang 11, "Ang hangad ko ay makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay." Kapag sinisimulan mo ang isang bagong gawain, hindi sapat ang sariling lakas. Ang kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ni Kristo ang nagbibigay ng bagong sigla, pag-asa at direksyon. Sabi sa verses 13 hanggang 14, "Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na maabot ang nasa unahan. Pinagsisikapan kong makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus." Dito makikita ang puso ng isang bagong simula. Iwan ang lumipas at tumutok sa layunin ng Diyos. Kung ikaw ay may bagong gawain, ito ang tamang pananaw. Huwag mabuhay sa pagkakamali ng kahapon, kundi magsikap sa hinaharap na may layunin. Sabi sa verses 17 at 20, "Tularan ninyo ako, mga kapatid, sapagkat ang ating tunay na bayan ay nasa langit." Sa bagong simula, tandaan na hindi ang mundong ito ang dulo. Lahat ng ginagawa natin ay para sa mas mataas pa na layunin, ang kaluwalhatian ng Diyos at ang ating walang hanggang tahanan sa langit. Kung ang hinahanap mo ay iwan ang dating tagumpay para kay Kristo, matatagpuan mo ito sa verses 7 at 8. Kung ang hinahanap mo ay magtiwala sa kapangyarihan ni Kristo, matatagpuan mo ito sa verses 10 hanggang 11. Kung ang hinahanap mo ay kalimutan ng nakaraan at tumutok sa layunin ng Diyos, matatagpuan mo ito sa verses 13 hanggang 14. Kung ang hinahanap mo ay maging mabuting halimbawa at manatiling tapat, matatagpuan mo ito sa verses 17 at 20. Samahan mo ko para sa panalangin sa pagsisimula ng bagong gawain. Panginoong Hesus, sa panibagong yugto ng aking buhay, pinipili kong iwan ang mga bagay na dati kong inaakalay mahalaga at itinuturing ko ngayong kalugihan ang lahat ng ito. Kung ikukumpara sa yaman ng pagkakakilala sa iyo, gawin mo po akong masunurin at mapagpakumbaba. Lilinisin ko ang aking puso mula sa nakaraan at itutuon ang aking mga mata sa layunin mo para sa akin. Bigyan mo ko ng lakas na magpatuloy, hindi sa sariling kakayahan, kundi sa kapangyarihan ng iyong pagkabuhay na muli. Nais kong matapos ang takbuhin ko ng may pananampalataya. Nais kong masumpungan mo akong tapat sa gawaing ito at lumakad ako bilang mamamayan ng iyong kaharian. Gabayan mo po ako sa bagong simula kong ito
ng may puso't isip na laging nakatuon sa iyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Saan hahanapin sa Biblia kapag magliliwaliw ka? Mateo chapter 15 verses 1 to 20. Sa Mateo 15 verses 1 to 20, kinukwestiyon ng mga Pariseyo at mga eskriba si Jesus tungkol sa kanyang mga alagad na hindi naguhugas ng kamay bago kumain, ayon sa tradisyong panrelihiyon ng mga matatanda. Tumugon si Jesus sa pamamagitan ng pagsita sa kanilang pagpapahalaga sa tradisyon ng tao, higit sa mga utos ng Diyos. Ipinaliwanag niya na hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas mula sa kanyang puso. Ang pangunahing tema nito ay ang panlabas na kilos ay hindi sapat kung ang puso ay hindi malinis sa harap ng Diyos. Ang tunay na karumihan ay nagmumula sa loob, sa masasamang kaisipan, paninira, kasalanan sa puso. Ang salitang magliliwaliw ay karaniwang nangangahulugan ng pansamantalang pamamahinga o paglilibang. Subalit ayon sa Mateo 15 verses 1 to 20, ang pagtungo sa isang lugar para magliwaliw ay hindi masama sa sarili nito, ngunit nagiging mali kung hindi malinis ang intensyon ng puso o kung ang layunin ay upang gumawa ng kasamaan o lumimot sa Diyos. Naririto ang mga konektadong talata mula sa Mateo chapter 15. Sinabi sa verse 8, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Binibigyan tayo ng babala dito na kahit magliwliw ka o lumabas para magpahinga, kung malayo ang puso mo sa Diyos, walang kabuluhan ang mga ginagawa mo. Sabi naman sa verse 11, ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok, ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Binibigyan tayo dito ng paalala na kapag ikaw ay nagliliwaliw, mahalaga kung ano ang sinasabi at ginagawa mo, sapagkat iyon ang naglalarawan kung anong laman ng iyong puso. Sinabi naman sa verse 19a, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan. Ang konteksto nito ay kung ang iyong paglilibang ay nauuwi sa tukso, pagnanasa o masasamang gawi, hindi na ito nakakalugod sa Diyos. Sa madaling salita, ang pagliliwaliw ay hindi kasalanan, ngunit ito ay dapat gawin na may malinis na layunin, na hindi lumalayo sa Diyos kundi lalong nagiging daan upang makapagpahinga, magnilay-nilay at mapalapit pa sa Kanya. Samahan mo ko sa maikling panalangin, batay sa Mateo chapter 15 verses 1 to 20, kung ikaw ay magliliwaliw. Amang Diyos, salamat po sa biyaya ng kapahingahan at paglilibang. Linisin niyo po ang aking puso at kaisipan upang sa lahat ng aking ginagawa, kahit sa mga sandaling ako ay magliliwaliw, ay maparangalan ko kayo. Huwag niyo pong hayaang malayo ang aking puso sa inyo, kundi punuin niyo ito ng kabutihan, kapayapaan at banal na layunin. Naway maging liwanag ako saan mang dako at patuloy na maging tapat sa inyong mga utos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikalawang Korinto, chapter 3. Sa kabanatang ito, ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang pagkakaiba ng lumang tipan at ng bagong tipan. Naririto ang ilang mahalagang katuruan sa kabanatang ito. Ang batas ay naisulat sa mga tapyas ng bato, ngunit ang bagong tipan ay naisusulat sa puso sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Ito ay ayon sa verse 3 ng kabanata.
Ayon naman sa verse 6 hanggang 9, ang dating tipan ay nagdadala ng paghatol at kamatayan, ngunit ang bagong tipan ay nagbibigay ng buhay, kalayaan at kaluwalhatian. Sa verse 12, sinasabi na dahil dito, ang mga nananampalataya ay puno ng pag-asa at malayang makalalapit sa Diyos ng may tapang. At sinasabi naman dito sa verse 16 hanggang 18 na sa pamamagitan ni Kristo, ang tabing na bumabalot sa puso ng tao ay inaalis at ang tao ay nakakakita sa katotohanan ng Diyos at nagbabago tungo sa kaluwalhatian. Ang salitang magliliwaliw ay nangangahulugang maglalakbay, magpapahinga o maghahanap ng kasiyahan sa labas ng normal na gawain. Kung ikokonekta ito sa 2 Korinto chapter 3, may mga makabuluhang paalala para sa isang mananampalatayang naglalakbay o naglilibang. Una, magliliwaliw ka, ngunit bitbit mo ang Espiritu ng Diyos. Ayon sa 2 Korinto chapter 3 verse 3, ipinapakita ninyo na kayo ay sulat ni Kristo na ipinadala niya sa pamamagitan namin. Hindi nakasulat sa tinta, kundi isinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay, at hindi sa mga tapyas na bato, kundi nakaukit sa puso ng mga tao. Kung ikaw ay magliliwaliw, bitbit mo dapat ang Espiritu ng Diyos. Hindi mo iiwan ang iyong pananampalataya. Ang iyong buhay ay sulat ni Kristo, kahit nagbabakasyon o nagpapahinga. Pangalawa, magliliwaliw ka, ngunit may kalayaan sa Espiritu, hindi sa laman. Sabi sa 2 Korinto chapter 3 verse 17, ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon ay mayroong kalayaan. Totoong may kalayaan tayo bilang mga anak ng Diyos, ngunit hindi ito lisensya upang magkasala. Ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa Espiritu, hindi sa layaw ng katawan. Kaya kung magliliwaliw, ito'y kalayaang may disiplina, may kabanalan, at may layunin. Pangatlo, magliliwaliw ka, ngunit patuloy kang binabago. Sabi sa 2 Korinto chapter 3 verse 18, at ngayong naaalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Ang pagliliwaliw ay pwedeng maging pagkakataon para sa spiritual reflection. Sa mga panahong ikaw ay malayo sa ingay ng pang-araw-araw, doon ka maaring makakita muli ng kaluwalhatian ng Diyos at magbago sa kanyang wangis. Halina at manalangin batay sa 2 Korinto chapter 3 kung ikaw ay magliliwaliw. Panginoong Diyos, salamat po sa kalayaan na ibinigay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu. Sa aking paglalakbay at pagpapahinga, huwag niyo pong hayaang malayo ako sa inyo. Paalalahanan ninyo na ako'y sulat ni Kristo. Daladala ang inyong pangalan sa lahat ng lugar na aking pupuntahan. Naway sa aking pagliliwaliw ay lalo akong mabago ayon sa inyong kaluwalhatian at makita ko ang inyong kagandahan sa lahat ng dako. Gawin niyo pong makabuluhan ng bawat sandali. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Galatia chapter 5. Ang Galatia chapter 5 ay nagtuturo tungkol sa kalayaan na taglay natin kay Kristo. Ngunit nagbibigay babala rin laban sa paggamit ng kalayaang ito sa maling paraan. Iniikayat ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya na mamuhay ayon sa Espiritu at iwasan ang mga gawa ng laman. Naririto ang buod
ng Galatia chapter 5. Sinasabi sa verse 1 na malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Sa verse 13 ay matatagpuan, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sa verse 16 hanggang 25, may kita natin ang paghahambing ng mga gawa ng laman, katulad ng sexual immorality, kasamaan, kalayawan, at iba pa. Ganon din ang mga bunga ng Espiritu, katulad ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinaunan, at iba pa. Ang pagliliwaliw o pansamantalang pamamahinga, paglilibang o pagtungo sa ibang lugar upang mag-relax o mag-enjoy ay hindi masama sa sarili nito. Ngunit ayon sa Galatia chapter 5, may mga paalala at espiritual na prinsipyo tayo na dapat isaisip. Una, magliliwaliw ka, ngunit huwag gamitin ang kalayaan sa laman. Sabi sa Galatia chapter 5 verse 13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Ang pagliliwaliw ay maaaring magbigay ng pagkakataong maging kampante o mapalayo sa disiplina, kaya't dapat bantayan ang sarili. Pangalawa, magliliwaliw ka, ngunit magpasakop ka sa Espiritu. Sabi sa Galatia chapter 5 verse 16, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Kapag ikaw ay nasa bakasyon o paglalakbay, huwag mong hayaang mangibabaw ang tukso ng laman. Ito ay ang mga kasakiman, pagkalasing o kalayawan. Sa halip, sundin ng pamumuhay ng Espiritu. Pangatlo, magliliwaliw ka, ngunit patuloy na dala ang bunga ng Espiritu. Sabi sa Galatia chapter 5 verses 22 to 23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyatiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Ang pagliliwaliw ay isang pagkakataon upang ipakita ang bunga ng Espiritu, lalo na kung ikaw ay kasama ng pamilya, kaibigan, o nakakasalamuha mo ang iba sa biyahe. Pang-apat, magliliwaliw ka, ngunit patay na sa laman. Sabi sa Galatia chapter 5 verse 24, at ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Huwag hayaang muling mabuhay ang lumang pagkatao kahit sa panahon ng pahinga. Tayo ay kay Kristo na kahit sa panahon ng kasayahan. Samahan mo ko para sa maikling panalangin batay sa Galatia chapter 5 kung ikaw ay magliliwaliw. Ama naming Diyos, salamat sa kalayaang tinamo namin kay Kristo. Habang ako'y magliliwaliw, paalalahanan niyo ako na hindi ito dahilan upang sundin ang pita ng laman, kundi pagkakataong mas mapalapit sa inyo. Itanim niyo sa aking puso ang bunga ng Espiritu, pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, at pagpipigil sa sarili. Naway maging liwanag ako saan man ako magpunta. Sa inyong presensya, ang kahit simpleng pahinga ay nagiging banal. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Saan hahanapin sa Biblia kapag mahina ang iyong negosyo? Awit chapter 37. Ang awit 37 ay isang masidhing paalala at katiyakan mula kay David para sa mga matuwid na tao na huwag manghina ng loob sa harap ng kasamaan o tagumpay ng masasama. Iniikayat nito ang pananampalataya, pagtitiis, at pagtitiwala sa Diyos. Binibigyang diin dito na ang Diyos ay tapat sa mga gumagawa ng tama at magbibigay ng gantimpala sa takdang panahon. Kapag humihina ang negosyo, karaniwang dumarating ang pag-aalala, pagkabigo, at minsan ay paghahambing sa ibang taong tila mas maunlad. Ito mismo ang sinasagot ng awit 37. Upang huwag mainggit o manghina, kundi manalig sa Diyos na siyang tunay na tagapagtagumpay. Narito ang mga eksaktong bersikulo na may koneksyon sa temang ito. Una, magtiwala sa Diyos at gumawa ng mabuti. Sabi sa awit 37 verse 3, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Kahit mahina ang kita, patuloy na gawin ng tama, maging tapat, magsipag, at ipagkatiwala ang resulta sa Diyos. Pangalawa, hanapin ang kalooban ng Diyos at siya ang magbibigay ng tagumpay. Sabi sa awit 37 verses 4 hanggang 5, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Sa halip na sobrang mag-alala, sikaping lumapit sa Diyos. Kung kalooban niya ang negosyo, siya ang magpapalago nito sa tamang panahon. Pangatlo, maghintay ng may tiwala. Sabi sa awit 37 verse 7, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ng gumiginhawa, sa likong paraan, umunlad man sila. Huwag ma-discourage kung ang iba ay tila umuunlad kahit hindi matuwid ang ginagawa. Maghintay ng may pananampalataya. Pang-apat, ang kaunting bagay na may katuwiran ay higit pa sa kayamanan ng masasama. Ito ang sinabi sa awit 37 verse 16. Mainam ang kaunti na tinatangkilik ng matuwid kaysa sa kasaganaan ng maraming masama. Ang simpleng negosyo na may linaw, katapatan at pagkakontento ay higit pa kaysa sa maruming tagumpay. Panglima, hindi pababayaan ng Diyos ang matuwid. Sabi sa awit 37 verses 23 hanggang 24, higit na mabuti ang may kakaunti, ngunit matuwid at walang kinakanti, kaysa kayamanan nitong masasama, pagsamahin mang lahat, ito'y baliwala. Ang Panginoon ang nag-aayos ng ating landas. Kapag may pagkadapa o kahinaan sa negosyo, hindi niya tayo iiwan. Samahan mo kong manalangin, batay sa awit 37 para sa mahinang negosyo. Amang Diyos na tapat at mahabagin, sa gitna ng kahinaan ng aking negosyo, ako ay lumalapit sa iyo. Turuan mo kong magtiwala sa iyo at patuloy na gumawa ng mabuti. Alisin mo ang aking takot at pagkabalisa at palitan ito ng kapayapaan at pananampalataya. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang direksyon ng negosyong ito. Ikaw ang tunay na tagapagtagumpay. Bigyan mo ko ng karunungan,
tiyaga at matuwid na puso. At sa iyong panahon, hayaan mong makita ko ang paglago na ikaw lamang ang makapagbibigay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Awit chapter 92. Ang awit 92 ay isang awit ng pasasalamat at papuri sa Diyos para sa kanyang katapatan at kabutihan. Ipinapakita dito ang kaibahan ng masama at ng matuwid, na ang masama ay maaaring pansamantalang umangat, ngunit ang matuwid ay magtatagumpay sa katagalan, gaya ng matibay at lunti ang puno. Isa ito sa mga awit na nagbibigay pag-asa at katiyakan na ang Diyos ay gumagawa kahit sa panahong tila walang nangyayari. Kung ang iyong negosyo ay dumaranas ng paghina, maaaring sumagi sa isip ang mga tanong tulad ng nasaan ang tulong ng Diyos? O bakit tila umuulad ang ibang may masasamang gawain? Ang awit 92 ay isang paalala na ang paglago ay dumarating sa tamang panahon. Kung ikaw ay matuwid, ikaw ay mag-uugat at mamumunga. Una, ang Diyos ay tapat araw-araw. Sabi sa awit 92 verses 1 hanggang 2, ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Kahit mahina ang negosyo, hindi humihinto ang Diyos sa pagiging mabuti. Ang pananalig at pasasalamat ay nagpapatibay ng ating pananaw. Pangalawa, ang masasama ay pansamantalang umuunlad. Sabi sa awit 92 verse 7, ang mga masama kahit na dumamit sila may umunlad, kanilang hantungan ay tiyak at lubos na kapamakan. Hindi lahat ng mabilis ang kita ay tunay na pinagpala. Maaaring hindi matatag. Ang tunay na tagumpay ay dumarating sa damang paraan at may kalakip na pagpapala ng Diyos. Pangatlo, ang matuwid ay gaya ng puno na matatag at mabunga. Ito ang sabi sa awit 92 verses 12 hanggang 14. Tulad ng palmera, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Sedar ang kagaya, kahoy sa Lebanon, lalagong malabay. Mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ang isang matuwid na negosyante ay maaaring magsimula sa kaunti, ngunit uunlad sa tamang panahon. Siya ay may ugat o integridad, tibay o tiyaga, at bunga o pagpapala. Ikaapat, Diyos ang tunay na sandigan ng tagumpay. Ito ang sinasabi sa awit 92 verse 15. Ito'y patotoo na si Yahweh ay tunay na matuwid. Siya kong sanggalang, matatag na batong walang karumihan. Hindi nakasalalay sa merkado o sa oportunidad ang lahat, kundi sa pagiging tapat sa Diyos. Siya ang ating matibay na sandigan. Halina't samahan akong manalangin, batay sa awit chapter 92 para sa mahinang negosyo. Diyos na tapat at makapangyarihan, sa gitna ng kahinaan ng aking negosyo, ako ay nagpapasalamat pa rin sa iyo. Ikaw ay mabuti sa bawat umaga at tapat sa bawat gabi. Alam ko na ang pagangat ng masasama ay pansamantala, ngunit ang matuwid ay iyong pinalalago gaya ng punong palma at sedro ng Lebanon.
Itanim mo ko sa iyong kalooban at patatagin ang pundasyon ng aking gawain. Hayaan mong magbunga ang aking pagsisikap sa takdang panahon. Ikaw ang aking bato, aking lakas at tagumpay. Sa iyo ko ibinibigay ang lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga Ngaral, Chapter 5. Ang Mga Ngaral, Chapter 5 ay naglalaman ng mga paalala ukol sa paggalang sa Diyos, pagsasalita ng may pag-iingat, at tamang pagtingin sa kayamanan. Tinutukoy dito ang kawalang kabuluhan ng pag-iipon ng kayamanan na walang kasiyahan at ang panganib ng pagiging gahaman. Sa halip, pinapaalalahanan tayong matakot sa Diyos, magpasalamat sa kung anong meron tayo at tanggapin ang yaman bilang kaloob mula sa Kanya. Kapag gumihina ang negosyo, maaaring pumasok ang pagdududa, pangamba, o labis na pag-aalala tungkol sa pera. Minsan, maaaring maging tukso ang magmadali sa yaman o gumamit ng maling paraan para lang kumita. Ngunit ang Mga Ngaral Chapter 5 ay nagsasabi na ang yaman ay hindi dapat maging sentro ng ating buhay. Ang katuwang na paggalang sa Diyos at kasiyahan sa Kanyang kaloob ay tunay na kayamanan. At dapat ay matutong magtiwala sa Diyos kahit sa panahon ng kakulangan. Narito ang mga eksaktong bersikulo at koneksyon sa ating tema. Una, ingatan ang iyong puso at pananalita sa harap ng Diyos. Sabi sa Mga Ngaral, Chapter 5, verses 1 hanggang 2, mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang sapagkat hindi alam ng mangmang kung ano ang mabuti at masama. Huwag kang papigla-bigla sa pananalangin. Isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa Kanya sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Huwag basta-bastang mangako sa Diyos o magreklamo kapag humina ang negosyo. Sa halip, lapitan siya ng may paggalang at katahimikan at hayaan niyang siya ang kumilos. Pangalawa, ang kayamanan ay hindi nagbibigay ng kasiyahan. Sabi sa verse 10 ng Mga Ngaral Chapter 5, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Ngunit ito man ay walang kabuluhan. Kapag ang layunin mo sa negosyo ay kayamanan lamang, hindi ito kailanman magbibigay ng tunay na kasiyahan kahit lumago pa ito. Ngunit kapag ang layunin mo ay kaluwalhatian ng Diyos at pagtulong sa iba, doon mo mararanasan ang pagpapala. Pangatlo, hindi natin hawak ang lahat kahit gaano pa kalaki ang ating kita. Sabi sa verse 11 ng Mga Ngaral Chapter 5, habang lumalaki ang kayamanan, dumarami ang pangailangan at ang tanging kasiyahan ng may-ari ay ang isiping siya ay mayaman. Minsan kahit lumaki pa ang negosyo, dumarami rin ang gastusin at stress. Hindi ang laki ng kita, kundi ang biyaya ng Diyos ang tunay na nagpapapayapa. Pang-apat, ang kakontentuhan ay biyaya. Sabi sa verses 18 hanggang 20, ito ang isang mabuting bagay na aking nakita. Nararapat lamang na kumain, uminom, at pakinabangan ng isang tao ang bunga ng kanyang pinagpaguran sa mundong ito. Sa maikling panahong ibinigay sa kanya ng Diyos, ito ang ating bahagi. Ganoon din ang dapat gawin ng lahat ng niloob ng Diyos na yumaman.
tanggapin ang kanilang bahagi at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran sapagkat ito ay kaloob ng Diyos. Sa gayon, hindi siya malulungkot kahit na maikli ang buhay niya sa daigdig sapagkat puno naman ito ng kasiyahan. Ang kasiyahan at kakontentuhan kahit kaunti ang kita ay regalo ng Diyos. Hindi kailangan ng malaking negosyo para maranasan ang tunay na pagpapala. Manalangin tayo, batay sa mga ngaral 5 para sa mahinang negosyo. Panginoong Diyos, sa mga panahon na humihina ang aking negosyo, itinuturo mo sa akin na ikaw ang tunay na kayamanan. Alisin mo ang aking takot at palitan ito ng tiwala sa iyo. Turuan mo kong maging masaya sa biyayang mayroon ako at huwag maging sakim sa mga bagay na panandalian lamang. Bigyan mo ako ng tamang puso, hindi ang naghahangad lamang ng tubo, kundi ang naghahangad na ikaw ay maluwalhati. Tulungan mo kong magpatuloy ng may paggalang sa iyo at may kapayapaang nanggagaling sa iyong presensya. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga awit, chapter 4, verse 8. Sa aking pagiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Kawikaan, chapter 3, verses 24 to 26. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang aalalahanin, at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo, at di niya hahayaang sa bitag ikay masilo. Mga ngaral, chapter 5, verse 12. Mahimbing ang tulog ng isang manggagawa, marami man o kaunti ang kanyang pagkain. Ngunit ang mayaman ay hindi man lamang dalawin ng antok. Mateo chapter 8 verses 24 to 26. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Kaya nilapitan nila ng mga alagad si Jesus at ginising. Panginoon, iligtas ninyo kami, mamamatay kami, sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon. Alam mo ba na iniibig ka ng Diyos? Sabi sa Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi sa Roma chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaso, may problema. Lahat ay makasalanan. Sabi sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi sa Roma
chapter 3, verse 10. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ang lunas ng Diyos sa kasalanan. Sabi sa Roma, chapter 6, verse 23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi sa Juan, chapter 1, verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sabi sa unang Korinto, chapter 15, verse 3 to 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Lahat ay maaaring maligtas. Sabi sa Pahayag, chapter 3, verse 20, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ng aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Sabi sa Roma, chapter 10, verse 13, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Gusto mo bang tanggapin si Jesus bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas? Kung gayon, samahan mo ako sa panalangin. Panginoong Jesus, inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong kapatawaran. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita ngayong pumasok sa aking puso at buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen. Ito ang katiyakan ng isang mananampalataya. Sabi sa Roma, chapter 10, verse 9, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sabi sa Juan, chapter 5, verse 24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Sabi sa Juan, chapter 20, verse 31, ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya.